Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at may tatlo tayong pag-uusapan ngayon. Kung makikita nyo sa picture, una nating pag-uusapan ay ito ngang Pilipinas at Amerika merong joint statement na nangyari laban sa South China Sea. May ipapakita akong video tungkol dito at sabay-sabay tayong magre-react, okay? Mamaya. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte at si Presidente Bongbong Marcos nakakuha ng majority approval trust rating ng mga Pilipino. Okay, yan pag-usapan natin yan. Bakit mataas ang kanilang trust rating? Pangatlo nating pag-usapan ay update tungkol dito kay Henry Pride Teves. Nag-file na ng counter affidavit doon sa mga baril na nahukay na sa di umano, no, sa kanyang compound, no, HDG. At yan, explain natin yan at magre-react tayo. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga panibagong balita sa bayan natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you, thank you. So, unahin natin itong Pilipinas at Amerika, meron na silang joint statement. Pakinggan natin ang kanilang joint statement at tayo magre-react tungkol dito. Okay, na alam naman natin na hot itong issue ngayon ng sa EDCA, no? Marami sa ating mga kababayan na ayaw nitong EDCA. Marami rin dito na pro EDCA sila. So, alamin natin, magre-react tayo sa video na ito. Okay? Let's play the video. I want to emphasize that the Philippine-U.S. Defense Alliance is strong and credible, and we are committed to modernizing our alliance to meet the evolving security challenges of the region. This alliance is for peace and stability of the Indo-Pacific region. Commitments that we made today will spur even deeper cooperation to help ensure that we're poised to tackle the defining challenges of our time. Together, we all reaffirm today that our mutual defense treaty remains the bedrock of our cooperation. As Secretary Blinken and I have said clearly and repeatedly, the mutual defense treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, our aircraft, or public vessels, including our Coast Guard, anywhere in the South China Sea. At today's meeting, we redoubled our commitment to modernizing the Philippine-U.S. alliance, recognizing that our partnership will need to play a stronger role in preserving an international law-based international order. This means ensuring the conduct of high-level and high-impact, high-value joint exercises, trainings, and other related activities. We especially welcome the United States pledge to fast-track and ramp up support for the modernization of our defense, civilian law enforcement, and humanitarian assistance and disaster response capabilities, especially in the maritime domain, as well as the implementation of EDCA projects and investments in and around EDCA-agreed locations. Yan, na-mention yung EDCA. Today we focused on ways to continue our close partnership under the Enhanced Defense Cooperation Agreement so that our forces can work even more closely together, including to provide humanitarian assistance and respond to disasters. Secretary Austin and I also reaffirmed the United States' unwavering commitment to standing with the Philippines against any intimidation or coercion, including in the South China Sea, and to preserving a region that's governed by international law, where goods and ideas and people can move freely. Okay, ayan. Narinig natin, okay? So, sa statement na ito, no, masasabi ko na ito ay related nga sa EDCA. Parang sa mga statement nila, this answers why mayroong EDCA dito ngayon sa Pilipinas. May EDCA sites. So yung mga statements nila, ayun, doon natin maintindihan bakit inaccept ito ng Pilipinas, itong EDCA.
Okay? So, bakit hot na hot ang issue ngayon ng EDCA? Dahil meron sa atin sa Pilipinas na mga taong bayan na ayaw dito sa EDCA. At meron rin gusto itong EDCA. Pro-America, meron rin anti-America. Kaya hot na hot itong EDCA na to. Kaya, tayo dito, nagre-react lang tayo dito sa kanilang mga statement. Nasabi nila, the purpose of EDCA, the purpose of itong mga sundalong Amerika, sundalong Pilipino ay merong EDCA na yan, mga EDCA sites. Isa dito, sabi ni Galvez na to improve and to modernize raw. No? Nakaka-apekto ito sa modernization na paigtingin ang modernization ng bawat bansa ng Amerika at ang Pilipinas. Now, ang tanong, yung modernization, advantage ba yan o disadvantage? Siyempre naman, advantage yan. No? Sabi pa nga ni Galvez, no, na itong alyansa ng Pilipinas at Amerika sa Mutual Defense Treaty na noon pa ito, itong alyansa na ito is for peace lang ang purpose nito. For peace raw. Okay? Sa kanila yung galing ha. Yung statement na yan, for peace. Hindi ito makipagyera ng ibang bansa. Specifically dyan sa China. Okay? Sabi naman ng US na itong Mutual Defense Treaty ay dapat raw itong paigtingin na talagang to solidify both countries na talaga yung kanilang yung Mutual Defense Treaty na yan ay talagang ipinakita nila na they are loyal to the word Mutual Defense Treaty. No? Nagpapakita ng action na talagang both countries are helping each other. When it comes to, sabi pa nga dito, ma-aeroplano man, mabarko man, ma-armed forces man, magpro-protekta sila each other, itong Pilipinas at itong Amerika. Okay? Laban raw sa South China Sea. Okay? That's why nga, ipakikita mo ngayon sa EDCA, mayroong mga training at mga exercises. Merong natutunan ang mga Amerikano sa Pilipinas at itong mga Pilipino naman ay merong natutunan dito sa mga American soldiers. Yan ang kanilang sinasabi. Ngayon, ang tanong, dyan sa China at yung conflict ng Taiwan, mangingialam ba ang Amerika? Yan ang hindi natin masagot. No? Kapag mangingialam ang Amerika dyan, obligado ba na tutulong ang Pilipinas? Of course, obligadong tutulong dahil kaya nga, sabi dyan sa kanilang statement na kung sino man ang aatakihin ng ibang bansa laban dito sa Amerika at Pilipinas, sila ay tutulong. Okay? Magtulungan ang dalawang bansa. Yan ang ibig sabihin nila. Okay? So hopefully itong Amerika ay hindi agresibo na mangingialam dyan sa China at Taiwan na conflict na yan dahil tayo ring Pilipino, no? Tayong mga sundalong, itong mga sundalong Pilipino ay kawawa, no? Talagang tutulong tayo sa Amerika nito. Okay? So, kayong mga audience ko, libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion tungkol dito. Kaya anong masasabi nyo? Ito bang kanilang statement, talaga bang pinatunayan nila sa China na ito ba ay pananakot sa China? Yan ang tanong, di ba? Libre kayo mag-comment, mag-react, anong opinion ninyo. Kayo nang humusga. Comment, react, at babasahin natin yan lahat. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Vice President Inday Sara Duterte at si PBBM, malaki nga yung majority approval trust rating. Okay, alamin natin kung bakit ito mataas. Okay? President Ferdinand, ito binalita ng Manila Bulletin lang ito ha. President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte receives majority approval and trust rating in March 2023. Ulat ng Bayan survey results released on Wednesday, April 12. Ayan. Marcos Duterte
maintain high approval trust rating in a Pulse Asia survey. So in the past months, no, so na-maintain nila ang mataas na high approval rating ng Pulse Asia survey. So ang tanong, bakit mataas? No, simple na 'yung tanong. Nagugustuhan ng taong bayan ang kanilang mga ginagawa, no? Marami naman sa ating taong bayan ay of course aware sa mga kanilang mga ginagawa through this media. Ibinalita itong mga pinaggagawa ng ating mga high-ranking officials, which is nagustuhan ito. Kaya mataas yung approval rating. Yung mga dating pangulo na like example ni Pinoy Aquino, nakikita natin bumaba yung mga trust rating noon niya, no? This only shows na ang Pilipino talaga they will just na nakikita lang talaga nila ang trabaho ng presidente, no? Kaya marami rin nagtanong, bakit mas mababa si PBBM kay Vice President Inday Sara Duterte? Of course, magiging mababa yung yung presidente, dahil mas siya yung laging nakikita sa media, no? So kung lagi siyang nakikita sa media, maraming mga controversies na alam naman natin, maraming naninira diyan, no? So yung iba nakarinig ng mga negativity, kaya bumaba konti, pero hindi naman masyadong mababa, mataas pa rin, no? But itong si Vice President Inday Sara Duterte na natiling mataas dahil nga more exposure itong ating presidente than the vice president. Pero after all, lahat in general, ang unit team headed by PBBM and VP Sara, mataas yung trust rating, no? Hindi tayo hindi nasayang ang ating boto, kumbaga. Okay? So libre kayo mag-comment, mag-react tungkol sa issue na yan. Ano ang masasabi nyo? Comment, react, at babasahin natin yan. So pangatlo nating pag-uusapan is update lang ito tungkol kay Henry Pride Teves na nag-file na ng counter affidavit. Okay, ito yung binalita ng GMA News. Former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves has submitted a counter affidavit denying ownership of guns and explosives retrieved from the HDG compound he allegedly owned. Okay, so binasa ko itong article na ito. Sabi dito is sobrang laki yung compound, no, na halos may 200 residents doon na nakatira. So bakit raw nasabi ng mga authorities na yung mga baril na yon kay Henry Teves? Yun ang kanyang argument dito. But at the end of the day, this will be investigated, no? Sabi pa nga doon sa article na sabi ng kampo, no, sa mga Teveses, yung merong CCTV camera doon, no? So tinelt yung camera para hindi makita yung mga activity doon while ongoing yung raid, no? So questionable 'yun kung totoo man 'yun. So dapat patunayan 'yun ng mga Teves, okay? So walang mali dito, no? Itong counter affidavit ay pwede ito sa mga sinuspetsahan na mga tao, no? Pwede itong gagawin lahat, no? Kung ikaw ay inakusahan ng krimen, pwede ka mag-counter affidavit to give fair sa lahat, okay? Hindi ibig sabihin na kinasuhan ka, ikaw ay may kasalanan. Wala ka na, you have the right to remain silent. Hindi. Pwede kang kumuha ng abogado, na alam naman natin itong mga Teves capable of having yung mga malalakas na attorney. So nag-file sila ang counter affidavit because this is a serious matter. Okay? So tama lang naman, no? Nag-file sila ng counter affidavit at patunayan nila yan sa korte na hindi talaga sa kanila yun. Okay? So hindi pa tayo makapag-judge dito dahil hindi naman tayo korte, hindi naman tayo judge, no? So tingnan natin kung ano ang magiging resulta nito by the time na ililitis na itong kaso na ito. Okay? So, yan lang muna ang update natin, no? At libre kayong mag-comment, mag-react o give your opinion tungkol dito. Okay?
sa palagay nyo, kay Teves ba yung mga baril na nahukay nila o tinaniman lang sila? Yan ang malaking tanong. Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan yung opinion. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube, at subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na to. See you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.